kung talagang gagamitin daw na state witness ang mag-asawang Diskaya, kaya nilang pabagsakin ng mga institusyon na kanilang dinaanan, institusyon ng ehekutibo maging legislatura. Kung baga, they can bring the house down. I wanted to believe na maraming alam itong si Diskaya, the mother of all, quote-unquote, mafia. Sila yung pinaka-ina ng lahat na mga mafiyang malalaki. At yung iba dyan, mga anak-anak lang na mga gusgusin, uhugin na, kumbaga, nangungulimbat. Ito, malaking uhugin, gusgusin na pwede maging witness kung magiging totoo. Kung kapanipaniwala, kung yung mga paper trails, dokumento, ay magiging daan para ma-prosecute yung walang isasalba kahit sino ka pa. No holds bar. Itong bagong mga DOJ, gusto nilang mag-umpisa ng malinis, clean slate. Bukas pa rin ang kalang pintuan para sa mga Diskaya na gawing state witness. Para sa akin, napakahalaga po ito kasi ano bang mga sasabihin nitong mga Diskaya? Ano bang pinanghahawakang mga alas nitong Diskaya? Ano bang mga impormasyon, dokumento, paper trails? Pagkakatiwalaan ba natin ang mga Diskaya? Kung titingnan po natin. Ilan po yan, ini-examine muna. Ibig sabihin, hindi pinakinggan ni Remulla sa DOJ niya noon. At ombudsman niya ngayon ang mga Diskaya. Ben Tulfo Fun Filter. Maraming nalilito sa kung anong ibig sabihin ng hostile witness. Binansagan ni Ombudsman Boying Remulla na hostile witness ang mag-asawang kontratistang Diskaya. Ang hostile witness is a witness whose testimony on direct examination is either openly antagonistic or appears to be contrary to the legal position of the party who called them. Ibig sabihin, ang hostile witness ay isang testigo na magbibigay o nagbigay ng kanyang testimonya na salungat o kontra doon sa legal na posisyon ng partidong nagpatawag sa kanya. Bakit kaya tinawag na hostile witness nitong si Ombudsman Boying Remulla ngayon at nung DOJ pa siya noon, itong mag-asawang mga kontratistang Diskaya? Ang ginawa naman itong mag-asawang Diskaya, nag-alok po sila. Nag-alok sila sa DOJ noon ni Remulla. Noon, nag-alok ng kanilang kooperasyon kapalit ng legal immunity at protection. Ang naging problema, hindi pumayag si DOJ noon, si Boying Remulla, dahil ang gusto ni Remulla, bago bigyan ng proteksyon, sasailalim sila sa Witness Protection Program, restitution. Ibig sabihin, eto, sauli mo muna ang mga perang nakulimbat ninyo. Pinagtatakahan natin dito, mga boss, bakit tinawag na hostile witness ang mga Diskaya nitong si Ombudsman ngayon na dating DOJ Secretary. Samantalang, umatras ang mag-asawang Diskaya sa kanilang pag-alok ng kooperasyon. Ang isang nagboluntaryong nag-withdraw, matatawag ba hostile witness? Hindi pa naman nadidinig sa hukuman. Paano mo tatawagin ng hostile witness? Bakit tinawag na hostile? Ano bang pagkontra o pagsalungat na ginawa nitong mga mag-asawang kontratistang Diskaya? Voluntaryo naman sila na umatras. Voluntaryo, na wala namang samaan ng loob at hindi naman salungat. Ang isa sa mga requirement ng DOJ na para maging state witness ka, kinakailangan mo sa uli. O ngayon, kaya dito ho sa hostile witness, hindi pa po nagaganap ang hearing, nag-iimbestiga pa lang. Bakit kaya? Sunod na ginawa nitong mga mag-asawang Diskaya ay pumunta sa ICI, Independent Commission on Infrastructure, kamakailan, 2 weeks ago. At nag-alok din sila ng kanilang kooperasyon tulad ng pag-alok nila sa DOJ noon. Subalit ang sagot sa kanila ng Independent Commission on Infrastructure, ICI, posibleng sila ay makukulong at pagbabayarin pa rin ang kanilang mga nakulimbat na pera o restitution.
Dito, nagbago uli ang isip ng mga diskaya. Kaya nagpahayag sila sa media noon sa kanilang withdrawal sa ICI. At dito, sa payo ng kanilang mga lawyers, in-invoke na mga diskaya ang kanilang rights against self-incrimination. Kung titingnan natin ang mga diskaya, hindi naman sa panlalait. Ako nagsasalita lang, nag-a-analyze lang po tayo. Nothing personal, all professional in the things that I do. Hindi naman sila mga sophisticado at matatalino eh. Mga wais lang. Nagkaibang matatalino. Wais pagdating sa bigay ng pera. Para sa aking opinion mga boss, mag-asawang diskaya, mga hustler, opinion ko yan ha, at hindi ko sinasabing paniwalaan nyo ako. Hustler, bastonero, manunuhol. Player. Ang ibig sabihin ng player, whatever it takes. Sa anumang paraan at anumang dahilan, magagawa nila. Kaya ito, sumablay sila. Mantakin mo. Mga senador, mga congressman, DPWH official, nasusuhulan nila. Ilang libong mga bidding projects ang kanilang napanalunan o naibiyaya sa kanila. Kapalit ng biyaya ay hatag. Hatag. Yung isa naman, dawat. Sarap ng buhay ng mga ito. Kaya natuto silang maging manunuhol o tuso doon sa mga mangingikil na mga politiko, mga empleyado ng gobyerno sa DPWH. Ang ibig sabihin, money talks sa mga diskaya. Ganon. Kaya lang, ang mga diskaya, may mga paniwala ang mga malilikot ang mga isipan na kung talagang gagamitin daw na state witness ang mag-asawang diskaya, kaya nilang pabagsakin ng mga institusyon na kanilang dinaanan, institusyon ng ehekutibo maging legislatura. Kung baga, they can bring the house down. Ibig sabihin, ang establishmentong tatamaan ay mga matataas na opisyal. Hindi ako nagpapangalan, mga boss. You know much better than I do. Matataas na mga opisyal sa ehekutibo at legislatura. Yan ang malilikot na isipan ng ilan na nasa oposisyon. Sang-ayon ba ako? I reserve my right to keep it to myself. Pinipresenta ko lang. Samantala, sa presscon ng kasalukuyang DOJ kahapon, medyo magkaiba po ang definition ng hostile witness. Gusto niyo mapakinggan mga boss ang DOJ spokesperson si Nicolo Martinez? Panoorin natin. So again, it's a clarification of what hostile witness is under the law and hostile witnesses is being uncooperative generally. But we want to emphasize na iba po yung evaluation ng DOJ with respect to that of the Ombudsman. When you say hostile kasi, yung sinasabi ng Office of the Ombudsman, hostility means that one does not want to cooperate. No? We do not know what arrangement has been made by the Discayas with the Office of the Ombudsman. Dito naman sa department kasi, we cannot ascertain yet whether there is hostility until or up until we see the statements that they have to say. Magkaiba po yung kanilang take. Nung nawala na po si Ombudsman Boying Rimulya, nung dating DOJ pa siya, talagang tinawag niya ng hostile ang mga diskaya. Sa anumang kadahilanan ng kanyang binagbasihan ay base doon sa uncooperative. Ano bang ibig sabihin ng uncooperative? Ayaw makipag-cooperate. Kaya sinasabi nitong spokesperson na si Martinez, it's a clarification of what hostile witness is under the law. And hostile witnesses as being uncooperative generally. But, sabi niya, we want to emphasize na iba po ang evaluation ng DOJ. Sila po yung DOJ kasalukuyan with respect to that of the Ombudsman. Naging Ombudsman si Boying Rimulya, magkaiba. Ang dagdag pa nitong si Fadolyon naman, ito yung mataas din, ano? Sabi niya, when you say hostile kasi, yung sinasabi ng Office of the Ombudsman, hostility means that one does not want to cooperate. Ayaw makipag-cooperate. Tapos sabi niya, no, we do not know what the arrangement has been by the Discayas with the Office of the Ombudsman. At sinabi niya, dagdag pa natin, inuulit ko lang, dito naman kasi sa Department of
justice, sila na yon, we cannot be certain yet whether there is hostility until or up until we see the statement that they have to say. Iba pag nag-isip ang kasalukuyang DOJ ngayon. Sa DOJ ni Remulla noon, pagdating sa salitang hostile witness, kung ako'y gagamit ng salitang plea bargain. Ang plea bargain ay ginagamit doon sa mga suspect na humihiling sila, parang nakikipagtawaran sila na kung maaari, babaan mo po ang sentensya namin, mahal na okay kung sino man yun. O po sige, makikipag-cooperate ako sa pamamagitan ng plea bargain. Plea bargain. Makikipagtawaran ka. By pleading means, sige, tutulong kami, pero pwede bang gaanan mong sentensya namin? Huwag mo akong pwede sa mga kriminal yon, lalo-lalo na pag naghihiring na. Ang ginawa ng mga diskaya, mga bossing, nakikipagtawaran sila sa pamamagitan ng makikipag-cooperate kami. Alam na namin kung sino mga pangalan in exchange of their legal immunity and protection. Yun ang ibig sabihin ng plea bargain. In short, ganun na rin ang ginawa ng mga diskaya. Ang sinasabi naman ng DOJ, ba't ka namin bibigyan ng legal immunity? Teka muna, sa uli mo munang nakulimbat mo. Walang hostility nangyari. Walang samaan ng loob. Walang pagkontra o pagsuway sa gustong gawin ng DOJ kasi kusang loob sila nag-aalok. Hindi ko po pinagtatanggol tong mga hustler na mga mag-asawa na to. Kasi para sa akin, paano pa nagkaganito? Nagkakaroon kasi tayo ng kalituhan dahil ang dami-daming mga pumapasok dito sa mga sitwasyon na kung minsan di rin maintindihan ng mga nasa media. Sinabi na ng Department kasalukuyan na hindi pa sila nakakasiguro kung talagang may hostility, may pagsalungat or pagkontra. Wala pa namang binibigay na statement pahayag ang mga diskaya. Ang gustong sabihin ng kasalukuyan DOJ, bukas pa rin ang aming tanggapan para sa inyong mga mag-asawa kayong mga diskaya. Kung gugustuhin ninyo pumasok sa Witness Protection Program, meron lang kaming titingnan, i-evaluate, i-examine kung kayo'y mapapaloob ang inyong pagiging state witness, pero may mga kondisyones. Parang pumasok ka sa Witness Protection Program ng DOJ hanggat wala pang sinasabi ang mga diskaya, so pwede ba sila matawag hostile? Ang hostile kasi pag pinatawag mo na, paghukuman na, tapos salungat na, kumukontra na doon sa nagpatawag sa kanya kasi medyo doon sa gustong mangyari na nag-examine sa kanya, supposedly witness mo yan, na hindi hostile na siya Wala pong ganyan. Kaya paggamit po ng hostile witness, medyo nagkaroon ka ng kalituhan. Ibig sabihin, hindi pinakinggan ni Remulla sa DOJ niya noon at ombudsman niya ngayon ang mga diskaya. Kung titingnan natin, ano ba ang alas? Ano bang mga alas na hawak nito mga diskaya? Itong kasalukuyang DOJ, they don't want to pick up the pieces of where Remulla's DOJ left off. Ang ibig sabihin dito, itong bagong mga DOJ, gusto nilang mag-umpisa ng malinis, clean slate. Bukas pa rin ang kalang pintuan para sa mga diskaya na gawing state witness. Para sa akin, napakahalaga po ito kasi ano bang mga sasabihin nitong mga diskaya? Ano bang pinanghahawakang mga alas nitong diskaya? Ano bang mga impormasyon, dokumento, paper trails? Pagkakatiwalaan ba natin ang mga diskaya? Kung titingnan po natin. Lahat po yan, ini-examine muna. Ano bang dahilan kung bakit pabago-bagong isip nito mga diskaya? Kasi naghahanap sila ng sinasabing easy way out. I wanted to believe na maraming alam itong si Diskaya, the mother of all, quote-unquote, mafia, kung titingnan natin, sa loob ng sinasabing mga kontratista ng flood control, sila yung pinaka-ina ng lahat ng mga mafiyang malalaki. At yung iba dyan, mga anak-anak lang na mga gusgusin, uhugin na, kumbaga nangungulimbat. Ito, malaking uhugin, gusgusin na pwede maging witness kung magiging totoo. Kung kapanipaniwala, kung yung mga paper trails, dokumento, ay magiging daan para ma-prosecute yung walang isasalba kahit sino ka pa. No holds bar. Tell the truth. Tell all. Yun ang gusto ng mga tao. Kung ikaw diskaya at nakikinig ka mga abogado mo, wala kayong sinasabi sa publiko.
Ang mga nagsasalita, mga narratives, mga galing sa DOJ, si Remulla, at yung sa ICI, tahimik kayo. Ang pananahimik ninyo is okay. Hindi kayo nababasa, pero gusto na ng mga tao, tapusin na natin to. Sampahan na ng mga kaso. Kung sasampahan natin mga kaso, mga boss, na hindi naman dadaan doon sa sinasabing hearing, isasampa na diretso at tayo makipag-cooperate ng Diskaya, aakyat na ngayon yan sa ombudsman. Ang ombudsman ngayon, hindi talaga pwede maging cooperative with, parang uncooperative sila pagdating sa ombudsman, isasalya ngayon ng ombudsman papuntang Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan na ngayon, maglalaban-laban. Kaya po hindi nagsasalita itong mga Diskaya kasi may mga abogado. Tama po si Senator Tito Soto ang sinasabi, ba't ka humihingi ng protection? Bilyon-bilyon ng mga nakulimbat mo. Kaya mong kumuha ng mga dose-dose ng mga batalyon, ng mga security para maprotektahan ka. Hindi mo kailangan ng witness ng protection. Magtestigo at tell all ka na. Isauli mo ng mga pera. Tama rin po yung si Senate President Soto. Tama rin po si dating Blue Ribbon Committee, Rodante Marcoleta, na bakit mo pinababayad restitution muna yan? Sa korte yan pag-decide. In short, ang gusto mangyari ng dating Blue Ribbon Committee, pakinggan natin, suriin natin, i-evaluate natin, i-review natin, i-examine natin, lahat kung may katotohanan, kung may laman, may sustansya. Kasi madali magbanggit ng pangalan, sige na rin, sige ganyan. Madali yan. Ang patunay is, pwede ka magpangalan kahit sinong talpulanong ipangalanan mo dyan. Tanong, bakit mo dinadamit yung pangalan ng isang tao na dinatukoy mo kung wala kang paper trail or dokumento na ito'y tutumbok doon sa taong sinuhulan mo, humingi ng suhol? Kabahagi doon sa sinasabing modus operandi ninyo. Kaya, yan, nagkakaroon ng malaking kababalaghan o di naman nakawan doon sa sinasabing ghost project. Paano naging magnanakaw ang isang tao? Nag-uumpisa sa pagiging sinungaling. At pag sisinungaling na yan, mandaraya na yan. Kapag nandaya na siya, may ninanakawan ka na. You're stealing. Ganun ba mga Diskaya? Maaari. Sobra-sobra pa. Ang tanong lang natin dito, ano kaya ang alas ng pinanghahawakan ng mga Diskaya? May nakita ba ang mga DOJ na walang saysay, walang katuturan ng mga sasabihin, magtuturo-turulan to? Paano itong mga bagong DOJ ngayon? Mukhang receptive sila. Mukhang sinasabi nila, okay, come to us. We will listen to you. Parang ganun ang gusto sabihin ng kasalukuyang DOJ na, sige, makikinig kami sa inyo. Hindi namin alam kung anong usapan ninyo nung lumapit kayo nung panahon ni DOJ Secretary Boying Remulla, na ngayong ombudsman na parang gusto na sabihin, may chances pa kayo kung gusto niyo maging state witness, basta wag lang kayo maging hostile. Dito sa bagong DOJ, bukas ang kanilang pintuan sa mga Diskaya para magbigay ng kanilang mga, mga bagay ibibigay to apply. Magbigay ng kanilang testimonya at gumanap na pa state witness kung papasa sila. Pero may mga kondisyones. Ang gusto lang marinig ng bagong DOJ natin ngayon is sabihin mo sa amin para naman kung anong masasabi mo sa magandang usapan na hindi tayo nagkakasama ng loob or hindi tayo parang nag-aaway, hindi tayo nagsasalungatan. Kasi kung ikay lalapit sa amin, ang gustong sabihin ng bagong DOJ ngayon, kung kayo mga Diskaya lalapit sa amin ngayon at hihiling kayo ng sinasabing, kahilingan or quote-unquote plea bargain in cooperation in exchange for immunity and protection, pakikinggan namin kayo. Pero, intindihin nyo rin kayo mga Diskaya, may mga hakbang na dapat sundin. Of course, isa doon ay pagsasauli ng pera. Pangalawa, hindi ka pwedeng magiging hostile witness pag ikay nasa amin. Pero lahat ng mga sasabihin mo, ang gustong sabihin ng bagong DOJ ngayon, susuriin namin,
isa-isang mga papel. Kung itong papel na ito totoo, kung yung mga taong ituturo mo, susuriin namin ano ang mag-uugnay doon sa taong tinuturo mo, senador o congressman or DPWH, na kung sino man yan, na kompleto yung mga papeles at dokumento na magli-link doon sa sinasabing paper trail. Document, receipts, mga resibo, nagpapatunay, mga bank, yung mga pera na napunta roon sa mga tao na yun. Kasi yun ang gusto nating marinig sa bagong DOJ. Kasi ako gusto kong makita si Diskaya na, o sige, makikipag-cooperate kami. Alam naman namin na medyo kami malalagay sa alanganin kahit na papano magsisilbi kami ng hindi kayo ligtas mga Diskaya. Kaya kung gusto ninyo makalibre kayo, mag-cooperate na kayo. Bakit kayo mag-cooperate? Sabihin nyo na mga totoo. Wala kayong isasalba, higante o dawende. Malaki o malait na isda, wala kayong isasalba. Walang sacred cow, sagradong bakang isasalba. Kasi Hoda, pag binanggit yan, sisiguraduhin muna natin na ang DOJ matatalino sa bagong grupo to, mga bata to, na sisiguraduhin nila, wag mo nga kaming pinagloloko kayo mga mag-asawa kayo. Kala ninyo, madadala nyo kami sa mga sat-sat ninyo, mga daldal ninyo. Siguraduhin nyo, pag kayo'y ituturo nyo na siya at siya, nasaan ang papel na uugnay dyan, paper trail, nasaan ang mga dokumento, resibo, patunay na siya'y tumanggap. Yun ang kailangan. Kasi madali magturo, kahit sino pwedeng ituro. Kayo mga Diskaya, hindi kayo makakaligtas, hindi kayo mabibigyan ng immunity. Magsiserve kayo ng time. Isasaulin nyo yung mga isasaulin nyo. Ang hukuman ang siyang magdi-decide. Don't you think we should listen to them too? Kayo mga Diskaya, walang masama sa pagiging dakilang Judas. This is Bitag Live. Ben Tulfo Fun Filter.